Hi mga guys, for today's video, samahan nyo ako dahil magko-coins out ako ng aking pisonet at magkano yung kinita ko sa loob ng 2 buwan at magkano yung mga expenses at naging parte ng pinaglagyan ko. Tara, let's go! Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Jojo, dating empleyado at ngayon dumidiskarte na lang para mabuhay. At for today's video ay magbubukas ako ng aking pisonet dahil ito na ang araw na schedule ng pagbubukas nito. At sa pagbubukas ko nga dito ng pisonet, kasama ko ang asawa at anak ko. Dala-dala ko na rin yung bike ng anak ko dahil maglalaro siya ng bike doon sa plaza. Ang pinaglagyan ko pala ng pisonet ko ay malayo sa amin. Mga ilang bahay pa papunta ron. Kasi dito sa amin ay nasa dulo na. Kung dito kinalagay ay hindi na mapupuntahan ng mga bata. Kaya napagdesisyonan ko na ilagay ko na lang sa plaza. Dahil doon maraming bata na nakatambay. At pagdating ko nga dito sa may bandang plaza ay pinababa ko na yung anak ko dahil medyo matarik yung daan. At sakto pagdating nga namin dito nakita ko yung pinsan ng asawa ko na si Longlong at yung asawa niya na si Jocelyn. Nandito silang mag-asawa nakatambay dahil hapon na sa mga oras na ito. At pagkadating ko nga dito mga guys ay pumasok na ako at sakto pagdating ko dito marami palang mga batang naglalaro. Tuwang-tuwa na naman sila dahil meron na namang free time. Ugali ko talaga kapag nagko-coins out ako, nagbibigay ako ng free time sa mga bata. Ito lang po ang pasasalamat ko sa kanila. At dito pala ay kasama ko rin ay yung aso namin na si Bubbles. At ito pala mga guys, ang aking pisonet ay 4 na piraso lahat. 4 lang po na piraso ang binili ko dahil ito lang po ang makayanan ng budget ko. At bakit ko ba naisipan na magtayo ng pisonet business? Kasi doon sa isang negosyo ko ay nangangailangan kami palagi ng coins. Kaya naisipan ko magtayo ng pisonet business para may pagkukunan ako ng coins. At kung makikita nyo, mayroong papel na nakalagay sa loob ng pisonet. Dahil paminsan-minsan pag wala kaming coins na pang sukli doon sa aming isang negosyo, dito ako kumukuha ng barya. Dito ko kinukuha ang mga barya na pinapanukli ko doon sa isang negosyo namin. Kaya ito naisipan ko ang negosyong pisonet. At dito sa pagtayo ko ng 4 na pirasong pisonet ay gumastos ako dito ng halos 50,000 mahigit. Malaki rin po ang puhunan ko dito. Pero okay lang dahil ilalagay mo lang at wala ka nang gagawin. Internet at kuryente na lang ang atupagin mo buwan-buwan. Siguro tatagal pa naman ito ng 2 taon bago masira. Mababawi ko pa yung pinuhunan ko dito. Hindi nga kalakihan ang kita sa pisonet pero buwan-buwan meron ka namang makukuha. At ang purpose ko lang talaga kung ba't ako nagtayo ng pisonet business dahil araw-araw ay nahirapin kaming humanap ng barya. Kaya naisipan ko magtayo ng pisonet business para may pagkukunan kami ng barya tuwing kailangan. At ang pinaglagyan ko pala nito ng pisonet ko ay sa bahay lang ng pinsan ng asawa ko. Dito ko na lang inalagay kasi mapupunta pa sa iba yung kikitain. At dito napagkasunduan namin na 70-30 yung hatian namin. Sa akin kasi yung internet kaya 70-30 lang yung napag-usapan namin. At nang matapos na nga naming mabilang lahat ay sineperate na namin yung mga coins, tig-piso at tig-5 piso. At ang kabuuang kinita pala namin dito ay 11,700. Kaya ang mapupunta sa kanila ay 3,500. Yun po ang kinita namin sa loob ng 2 buwan. At ang mapupunta naman po sa akin ay 8,200. Pero dyan ko pa kukunin yung load sa loob ng 2 buwan. Ang load po pala dito ay 1,300 kada buwan. So bale sa 2 buwan ay gumastos ako dito sa load ng 2,600. Kaya sa parte nating 8,200 babawasan natin ng load ng 2,600. Ang matitira na lang po sa atin ay 5,600. Yan na lang po ang net income natin. Malinis na po yan dahil wala pa naman tayong maintenance na ginagastos dito sa pisonet natin dahil bago pa wala pa nga itong 1 taon nung nabili ko kaya wala pang masyadong sira dito na nangyayari sa pisonet ko. At nung matapos na nga naming mabilang yung lahat ng barya ay nilagay ko na sa eco-bag yung parte ko. Kaya nasabi ko na sa sarili ko na paldo na naman ako. At yan lang po ang mai-share ko sa inyo na balak magnegosyo ng pisonet. Pero ang negosyong pisonet po ay depende po sa inyong lugar. Maaari ko yung kumita ng mahigit pa sa aking kinita o maliit pa. Depende yan sa mga batang naglalaro sa inyong lugar at depende rin po sa populasyon ng inyong paligid. At hanggang dito na lang pala mga guys ang ating video. Sana'y nakatulong ako sa mga nagnanais magnegosyo ng pisonet.
At maraming salamat po kung nakaabot ka sa part na ito. Shoutout din po pala sa mga taong nanood at nag-like, nag-share ng aking video nung nakaraan. At shoutout din pala sa mga barkada ko nung college, yung barkads na kasama ko palagi. Hanggang dito na lang po, susunod, paalam!